Amen. So handa na po ba tayong makinig sa mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito? Amen. Amen. So huwag kayong sisimangot ha. Huwag niyo akong tutulugan. Sabi ni Pastor Regina, huwag niyong tutulugan ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpak nga po dyan. Ngumiti tayo para hindi ako kabahan kasi kinakabahan ako. Amen. Praise God. Kuya, paano to? Sa baba po ba? So mag-review po muna tayo. Ano yung lesson natin last Friday? Yung mga nandito last Friday. Ha? Naku, wala na. Kuya Jess, kailangan yatang i-review. Ha? Ano yon? Empowered to serve. Ayan, empowered. Correct ba yung spelling? Ala, bakit maliit yung isa? Empowered to serve. Yun po yung ano natin. So, nag-umpisa ng ating time check. Amen. So, purihin po ang Diyos sa umagang empowered to serve. So, ano yung sinabi dito? Resources for finishing our Lord's unfinished work, part 2. Kasi yung part 1, nasabi na ni Kuya Jess. So, mag-review tayo. Ano yung unang division? Hala, saan yung mga notes nyo? Ha, sige, hanapin yung mga notes. Ano yung unang division? Ayan na, lumabas na lahat. Hindi ko kasi alam kung paano siya isa-isahin. So yung una, sabi dito, wala na, the proper message. So yan yun. So ang the proper message, meron siyang subdivision. So yung mga subdivision niya, ano yun? Taught by examples of Christ, taught by the empowerment of the Holy Spirit, and taught to the elect of God. Sabi nga, yung proper is akma or tama na mensahe. Kasi meron yung mga mensahe na hindi tama or akma. Di po ba? So makikita natin dito, during that time, na tinuro ng ating Panginoong Jesus, yung mga, during that time, sabi, he do the teaching. Di po ba? Nagturo ang ating Panginoong Jesus. So makikita natin dito, the proper message was taught by Jesus Christ to His disciples. So that's the proper message. The proper message is about the gospel. Pangalawa, division number 2, may proper din siya. Lahat may proper. So, ano yon? Hala, wala na Kuya Jess. Ha? The proper manifestation. Manifestation, sabi dito, Christ increased the apostles' faith. Di ba nung siya ay nabuhay na maguli, sabi dito, siya ay nagpakita, the manifestation, di ba, pinakita niya kung sino siya nung siya ay namatay sa krus, napako siya, and then siya ay namuhay na maguli. He showed sa mga kanyang mga disipulo, di po ba? So nagpakita siya, the manifestation, during that time, Christ increased the apostles' faith kasi nga, during that time, sabi nga, di ba, itatayo niya muli ang templo after 3 days, di ba, sisirain, and then itatayo niya ito ulit after 3 days. So, God was risen from the dead. So, kailan ulit namatay ang ating Panginoon Jesus? What day? Sunday. Namatay. So, Friday, di po ba? And then, nabuhay siya noong Sunday. So, on the 3rd day, di po ba, nabuhay ang ating Panginoong Jesus. And during that time, nung siya ay nabuhay na maguli, nagpakita siya sa mga apostles, and Christ increased the apostles' knowledge. Di ba nga, nagturo siya. Nung ginawa niya noon, nung bago siya namatay, nung nabuhay siya, nagturo ulit siya, di ba? Tinuruan niya ulit ang kanyang mga apostles, ang kanyang mga disipulo, and then it was nag-increase. Di ba, nadagdagan ang kanilang mga pananampalataya. So makikita natin dito na ang tinuro ng ating Panginoon during that time regarding on the kingdom. Yung kingdom ng ating Panginoon. Pangatlo, proper might. Di po ba? Ito na yun, the proper might yung, sabi dito, the petition. Ang sabi doon sa Acts, di po ba na, ang petition is, wag muna kayong aalis, sabi niya. Di ba? Diyan muna kayo stay, sabi niya ganyan. And then the prediction is all about, the Holy Spirit will come to baptize them, di po ba? So, darating ang banal na spirito para sila ay mabautismuhan. And then, the promise, di po ba? Yun yung promise niya na darating nga ang banal na espiritu. Kasi, they have the proper message, they have the proper manifestation, and yet, they don't have the proper might. Yung nabanggit ni Kuya Jess noon, mabilis po ba or okay lang?
Okay. Nang nabanggit ni Kuya just during that time na meron nga silang, they have the proper message, yung manifestation na kasakasama nilang ating Panginoong Jesus, but then, they don't have the empowerment, di po ba? Kasi wala ang banal na spirito, kasakasama na nila, meron na silang kaalaman, pero it's not yet enough para sila ay humayo. So, ang promise ng ating Panginoon na darating ang banal na espiritu. Now, ang susunod sa ating pag-aaralan sa umaga ito, because that was part 1. Now we come to part 2, kasi unfinished ha. Resources for finishing the Lord unfinished work. Yung hindi pa natatapos. So ano sa tingin nyo ang pang-apat? Any guess or any idea? Wala. Sige, magbigay ako. Ako kuya, hindi ko alam kung maano ito ha. Kasi nag-ano ako nito. Ano yan? Improving, sabi ni Ate Flores. Oh, so ano po yan? Anong makikita po natin dito sa illustration na to? Ha? Blind item. Ano po? May question mark. Ano yan? Ha? Guess who? Ano yun? The book. Di ba? Di ka pa kapag nagsasaliksik tayo, meron tayong ano na, di ba? Nagsasaliksik tayo. Ano kaya yun? That would be mysterious. Di ba? Di ba question mark? Kapag yung babae yung di ba misteryoso siyang tao, misteryoso siyang babae, di ba? So yan yun. Doon naman dito, we are searching, di ba yung knowledge? So it's mysterious, di po ba? Sunod. Naku, Kuya Jess, easy round na ito pero wala pang nakaguess. Mali yata yung inano ko. Sunod. Ano yan? Bible study. Bible study. Anong tawag dyan? May point si Kuya, Jojo. Fellowshipping. Fellowshipping. Ano pang tawag dyan? Missionary. Ano ginagawa ng missionary? Ha? From the word? Mission, di ba? Nagmi-mission sila. So makikita natin dito doon sa mga remote area, di po ba? So these are the missionaries para sila ay mag-mission doon sa mga hindi naaabot ng mga tawag dito ng mga teknolohiya, di ba? Ganon. So alam natin na ang missionary ay pumupunta sila sa mga malalayo, umaakyat sa mga bundok. So they sacrifice themselves para sa ganon may paabot ang mabuting balita. Amen po? Amen. Naku. Ito na yung pinakamahirap. Ano yan? Pinakamahirap yan. What is that? Oh, my stethoscope. My heart. Ha? Lahat nag-uumpisa sa M. Hindi nyo napansin? Mystery, mission. Meron na yung hint dyan. What's that? Motive. Yan na yung pinakamahirap eh. Nako, walang nakaano. So, what is my motive? So, makikita natin dito, it's all about the desires of our heart, the intentions, and the motive. So, makikita natin dito po tatakbo ang ating pag-aaral sa umagang itong ating sermon. It's all about the part 2. Ang sabi dito yung resources nga, and this is the proper mystery, di po ba? The proper mission, and the last one is the proper motive. So, lahat yon di ba? So, magkakatugma sila, proper, M, lahat nag-uumpisa. Naumpisan ni Kuya Jess, M din, yung una, di po ba? So, makikita natin dito, bago po tayo mag-umpisa, hinihiling ko po na at tayo po yung manalangin. Panginoon, sa umagang ito, Lord God, naririto po ulit kami upang sa ganun purihin ka, taas ka at dakilain ka sa umagang ito, Lord God. Lord, maraming salamat sa katapatan mo, sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Lord, thank you so much, Lord God, for your Son, Jesus Christ, Panginoon, sa paglilinis sa aming mga kasalanan mula pa kanina, Lord God, mula sa aming bahay, Lord God, that we confess ang aming mga naging kasalanan, Lord God. Lord, thank you so much, Lord God, sa paglilinis mo, sa pagpapatawad mo sa aming kasalanan, Panginoon. Lord, gamitin mo po kami, Lord God, na maging daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito. And again, Lord God, itago mo po ako sa iyong likuran, Lord God. Kaningningan mo lamang ang makita at pawang salita mo lamang, Panginoon, ang mamumutawi sa aking mga labi, Panginoon. And we continue, Lord God, to pray, Panginoon, na yung
Banal na dugo, Lord God, cover this place, Lord God, by your most precious blood, Panginoon, upang wala pong makagambala sa aming gawain, Panginoon. And the rest of the day, Lord God, we entrust to you everything, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Tumayo nga po tayo, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Doon sa Acts 1, 6-11, sabi dito, therefore, when they have come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in all authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come. And you will be witness me in Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? The same Jesus who was taken up from you into the heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Makakaupo na po tayo. Amen po. Purihin po ang Diyos na buhay. So, ito na po tayo. Let's go to the fourth division ng ating pag-aaral sa umagang ito. It's all about the proper mystery. In a proper mystery, meron po siyang dalawang subdivision, di po ba? So, the first one is the excitement about the kingdom, and yung pangalawa po is the secret about the kingdom. So, makikita natin dito, doon sa verse 6, sabi dito, therefore, when they have come together, they asked him, saying, Lord, sabi dito, will you at this time restore the kingdom of Israel? And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. So makikita natin dito, nung tinanong ito ng mga apostles, sila ay, natuwa, nagalak, they are get excited kasi nga, nabuhay na maguli ang ating Panginoon Jesus, and they are thinking that God will restore, sabi dito, that at this time restore the kingdom of Israel. During that time, in every Jews, sa mga Jews, di po ba, na they are longing for the coming Messiah. Yung Messiah na magliligtas sa kanila. And then, makikita natin dito na nung nabuhay na maguli ang ating Panginoon Jesus, sila ay natuwa at nagalak. Sabi nila, Lord, i-restore mo na yung kingdom. Di ba yun ang sabi? Kasi nga, nabuhay na ang ating Panginoon Jesus. So sabi, and then there is a promise, sabi dito na, you will receive the power, di ba? Kasi when the Spirit comes, sabi dito, the kingdom will come when the Spirit, Holy Spirit poured out. So sinabi dito ng ating Panginoon, di ba yung nabanggit ni Kuya Jess doon sa verse 8, that stay there, sabi doon, kasi nga, darating ang banal na Espiritu, and it will poured out to the apostles. So when this time, nung narinig ito ng ating Panginoon, that ng mga disipulo, sorry po. Pakidikit na lang po muna sa dito po baba. Ayan po, okay na po. Pasensya na sa ayan, mas maliwanag na. May patalastas. Malalaglag po kasi. Okay. Okay, commercial. Thank you, Kuya Gov. Amen, praise God. So, let us continue. Di po ba? Sabihin nyo kung mabilis ako or mabagal ako kasi mabilis akong magsalita. Ilang minutes na, baka ma-over ako ng 1 hour. So, makikita natin dito, yun nga, yung nasa banggit kanina, they are get excited kasi nga, Lord, you will build up, you will restore the kingdom. So, ito na, namatay ng ating Panginoong Jesus, nabuhay siya, and He already accomplished the atonement. Yung atonement na siya yung ang sacrificial lamb. And then you live, sabi dito. Ang sabi ng mga apostles then, let's go, tayo na. We are ready. So ready na ang mga apostles during that time. Pero dito sa sinabi ng ating Panginoon Jesus, and He said to them, it is not for you to know times or seasons when the Father has put in His own authority. Makikita natin dito na
hindi lahat ay alam ng mga apostles. Kasi nga, it is not for you to know the seasons which the Father has put on His own authority. So, dyan papasok yung naulit siya, kuya. Ayan. Pangalawa, yung the secret about the kingdom. Sikreto. So, there's a secret. Sabi dito. And He said to them, it's not for you, sabi niya. It is not for you to know kung kaanong oras, kung season na darating which the Father has put in His own authority. So makikita natin dito, on the Old Testament, there is a prophecy, di po ba? In Joel 2, if I'm not mistaken, and Ezekiel chapter 36, there is a prophecy, and then in Isaiah 9 verse 6, that for unto us a child is born, sabi, a son was given, which He will roll upon His shoulders. Di ba makikita natin dito, ang akala ng mga disciples, apostles during that time na i-restore na ng ating Panginoon. So let's go, we are ready. Di ba yun ang sabi nila? So that's the reason why they are get excited. Pero sabi dito, hindi sinya inyo para malaman kung ano ang oras. Di ba doon sa New Testament, in Matthew 25, sabi doon, He will come like a sino nakakalam dun sa sign of the age? May nakapag-aral na po ba? The second coming of Jesus Christ. He will be like a thief in the night. So para siyang isang magnanakaw, di po ba? So yung mga apostles during that time, they have the knowledge about the kingdom. Kasi nga nung nabuhay siya na magaling, he is teaching about the kingdom of God and then the mediated kingdom. So alam natin yon, alam ng mga disipulo yon, but they don't know kung kailan, di po ba? So nakikita natin dito na parang they are eager to know kailan, di po ba? And makikita natin dito, there is a view which we called Arminianism. Sabi dito, some people who call themselves covenant theologians, most of them believe there is no future literal kingdom for Israel. Yun yung mga Arminianism. Pero God is not Arminianist. Kasi nga, hindi niya, meron talagang there will be a kingdom. Di po ba? There will be a future and there will be a kingdom that will establish by Jesus Christ. For kailan yon? During the second coming, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Nasusundan po ba? Maliwanag po or nalilito? Amen. So makikita natin dito in 2 Peter chapter 3 verse 10, yun yung nabanggit kanina. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed. Sabi to, and the earth and everything done, it will be laid bare. And sabi dun sa Revelations chapter 3 verse 3, remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. So dito natin makikita na we are so blessed kasi may mga bagay talaga na ang Panginoon pinapaalam niya sa atin. And there are things that was not revealed. Di po ba? Hindi lahat, if the Bible is silent, wala tayong magagawa, di po ba? So, hindi lahat ibinigay ng ating Panginoon. But during this time, as I said a while ago, the apostles have already the knowledge about the kingdom, pero hindi nila alam kung kailan ito. Di po ba? So, He will come like a thief in the night. So, in Deuteronomy 29:29, sabi dito, the secret things belongs to the Lord our God. But those things which are revealed belong to us, sabi dito, and to our children, that we may do all of the words of this law. Kung ano yung mga bagay na inireveal ng Panginoon, magpasalamat tayo. But if there are things that are not yet revealed, magpasalamat pa rin tayo. Kasi alam niyo kung anong mangyayari? Kasi kung alam na natin kung kailan darating ang ating Panginoong Jesus, sasabihin natin, ay, wag muna ako magsisilbi, wag muna ako magsisimba, hindi muna ako magsaserve kay Lord, hindi muna ako aawit, hindi muna ako attend ng Bible study. Kasi nga matagal pa darating ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Yun yung ano na, and there is a time also na it will not be for a long time and it will not be for a short time. Di ba? Merong ganon. So, meron din naman na kapag alam natin kung darating ng Panginoon, there will be a tendency na
yung ating attitude or ating behavior is it will tawag dito arouse para sa ganun is patuloy tayong magsilbi pa sa ating Panginoon. Doon lang tayo magkukumit. Darating na si Lord bukas, pagkukumit na ako ngayon. Magkukumit na ako sa ministry ngayon. So, yun ang sasabihin natin. Kasi we know kung kailan darating eh. Di po ba? Pero, ang sabi dito, everyone will not know. Hindi natin alam kung kailan siya darating. So, we are so blessed kasi nga, God wants us. That's the reason why He doesn't reveal kung kailan siya darating. Kasi ang gusto ng ating Panginoon, we might experience His presence, na mag-commit pa tayo, thinking that living every day is like your last day. Di po ba? Living every day that it seems to be tomorrow, Jesus will come back. Di po ba? Kasi ganun yung ng ating Panginoon. That His purpose. Para sa ganon, tayo na manatili tayong tapat sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Now, in the Thessalonian churches, sabi dito in 1 Thessalonians 5:1-2, ang problema ng church sa Thessalonica, they are so worried, problemado sila kasi gusto nilang malaman kung kailan darating ang Panginoong Jesus. Pero anong sabi dito sa 1 Thessalonians 5:1-2? Of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So nagugulumihan ng mga Thessalonians doon sa churches kasi they are eager to know kung kailan darating. But when Apostle Paul said this one, tumalima sila, di ba? Tumigil sila kasi nga, yes, the Lord will come like a thief, as a thief in the night. Do you remember in Matthew, yung the parables of the 10 virgins? Sa Ilocano, yung mga 10 ampang sa Ilocano. Yung mga di po ba? The 10 virgins, the foolish and the wise, di po ba? So the 5 virgins, the wise is, meron silang extra oil. And the foolish, pumunta sila doon na yung lampara lang nila, wala silang dalang extra oil. And then they will meet the bride, di po ba? And then during at the middle of the night, may sumigam. Here comes the groom or the bride. Sabing ganyan, di po ba? Tapos, di bumangon silang lahat. Yung 5 foolish, sabi nila, pwedeng pahingi kami ng oil. Kasi nga, wala na sa amin. Sabing ganyan. Pero nang sabi ng wise, hindi, kulang ito para sa iyo at sa amin, sa atin. Sabi niya ganyan. So, pumunta kayo, lumabas kayo at bumili. Bumili kayo ng sarili nyong langis para sa ganun meron kayong magamit. And nung saktong paglabas nila, yung 5 foolish, anong nangyari? Doon dumating yung, di po ba, ang ating Panginoon Jesus, and then the door was shut. Nasarado na. So kahit anong pilit nila, halimbawa nakabalik man sila, nakabili, pero hindi na mabuksan yung pintuan. Anong sabi doon ng ating Panginoon Jesus? I do not know you. Diba? Yun ang sabi nun. So, we should be ready, sabi dito, kung kailan talaga darating ang ating Panginoon Jesus. So, ang magnanakaw, sabi natin, hindi siya magsasabi, Ate Jen, Ate Florence, pupunta ako mamayang gabi, magnanakaw ako. Diba? Paano pa yan? Paano masasabing magnanakaw ka, magre-ready ka, di po ba? So, he will come like a thief in the night. So, that was the secret of his kingdom. So, yung unang po natin is the excitement about the kingdom, and the second is the secret about the kingdom. Anong sabi dito? The Lord doesn't want us to act foolishly. In Luke 19:13, sabi dito, occupy till I come. We are to keep busy with our responsibilities and not concern ourselves with the time of Christ's return. Di po ba stay kayo lang dyan? Sabi di, occupy till I come. We are to keep busy. Hindi yung nalaman na, darating ang ating Panginoon, hindi na ako kikilos, dito na lang ako, aantayin ko na lang na dumating ang Panginoong Jesus. What is the command ng ating Panginoon? Work, di ba? Occupy till I come. Di ba dun sa parable of the talents, yung, di ba nag-ano rin sila na babalik ako and then he will check kung, ang tawag doon na nila yung talents na binigay sa kanila, di po ba? So, let us busy with our responsibilities. Kapag tayo ay mananampalataya, tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus, we are to keep busy with our responsibilities at not concerned about ourselves with the time of Christ's return. Focus tayo doon sa duty natin sa ating Panginoon. And we are doing it every day just like
tomorrow will be, na darating ang ating Panginoon. Kasi we'll need to give our best sa ating Panginoon. Kung papetik-petiks ka lang, ano mangyayari, di po ba? Attend ka ngayong Friday, next Friday hindi. Di bali kasi matagal pa darating ang ating Panginoon. Saka na ako kikilos pag andyan ng ating Panginoon. Yun ang natin, kapag alam natin. Now next, so the first one, the fourth is the proper mystery, and the fifth one is the proper mission. Nasusundan po ba natin? Amen. So the first one is, sabi dito, the proclaimers of the message and the proclamation of the message. The proper mission. Sabi dito, you shall be witness unto me. So who is the proclaimers during that time? Sino yon? Mga apostles, di ba? Binigay nila, dinirect sa ating mga apostles that you shall be witness unto me. Doon sabi doon sa verse 6. The Greek word translated witnesses in Acts 1:8 is martures. So yung witness, it came to mean martyr. Di ba yung parang kasi during that time, di ba alam natin yung mga apostles, they are died kasi sa ating sa ating Panginoon. And today, in the early church, ditong mga church natin, during this time, meron tayong mga nabalitan, kagaya na example ni Kuya Jess, sino ba yan? Sino yun, Kuya Jess? Si Nokseng, di ba? Si Nokseng kasi nga, di ba, naging siya, that he died for his faith for Jesus, kasi niya yung talagang pananampalataya niyan sa ating Panginoon. So, during that time, sabi ito, witness came to mean martyr. So, namatay sila para sa ating Panginoon sa kanilang pananampalataya. But, ang sabi dito, God doesn't want us doesn't want us to die for Him. Kasi nga, He wants to live for God. Gusto niya na hindi lang dahil sa mamatay tayo para sa ating Panginoon, but God wants us to live for Him. Naintindihan po natin yon kasi during that time, di ba, kapag ang pananampalataya, sige, putulin ang ulo, ganyan, or mamampapatayin ang mga mananampalataya, di ba, nila. So makikita natin dito that God wants us to live for Jesus. Nasabi dito, ano yung criteria for being witness? Nasubukan nyo na bang nagtestigo sa korte? Sino nasubukan na dito? Nag-testify? Naikorte si Ate Sally, pero hindi ka nag-witness. Di po ba? Witness. So yung witness, sabi dito, in 1 John 1-3, sabi dito, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen and bear witness, and declare to you that eternal life, which was the Father, was manifested to us, that we have seen and heard. We declare to you that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. So nang sabi dito, kapag witness ka, kung ano yung nakita mo, ano yung narinig mo, kung ano yung na-witness mo, yun ang sasabihin mo. Pawang katotohanan lamang, ha? Hindi yung, anong tawag dito, yung fabricating story na gumagawa ka ng kwento. Para lang sa ganon, gusto mong mapawalang sala yung, tawag dito, yung suspect, di po ba? So makikita natin dito that the criteria for being witness is what you have heard, what you have looked within your eyes, sabi dito, and our hands have handled it. And makikita natin dito na ito yung criteria for a being witness. So sa atin, paano tayo maging witness sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho? Paano? What we experience, di ba? Kung ano yung naranasan natin, kung ano yung nakita natin. We experience the love of Jesus Christ na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Nakita natin yung pagbabago, di po ba, kung paano kumilos ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God,
that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ito yung sinasabi ko kanina, na yung living sacrifice. This is what a living sacrifice is. It's not only that we have to do a dead sacrifice, but we should have a living sacrifice, that we should offer our bodies, our lives to Jesus. Sabi dito sa Hosea, take away all iniquity and receive us graciously that we may present the fruit of our lips. Receive us graciously, sabi dito, yung sabi ni Hosea. And then sa 2 Peter chapter 1, verse 1 to 6, verse 16, sabi dito, but we were eyewitness of His majesty. Tawag dito? Anong sa Tagalog na witness na? Nasaksihan, yan, saksi. Nasaksihan nila kung gaano yung majesty, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa. So makikita natin dito na hindi lang tayo gumagawa ng kwento. Kasi merong refutable witness at merong hindi. Merong false witnesses and merong true witnesses. So the true witnesses will declare only the truth. And nothing but the truth. Sabi dito, di ba kapag dun sa mga mag-ano pa sila dun sa Biblia. So we should know, we all know that we are a witness. We are. During that time, the apostles are the witness. Now, we receive Jesus Christ. Ano yung mandato ng ating Panginoon? We should be the witness. Di ba kaya nga dumami tayo? Kasi nga, si Ate Pia, si Ate Irene, nag-witness nila, inimbita nila yung kanilang mga katrabaho. 'Di ba? It was a challenge to us, no? 'Di ba? Mga bago sila pero nakakapag-invite sila, pero sa atin wala pa tayong na-invite na kahit isa, di po ba? So makikita natin dito that being a witness should be yung credibility natin, dapat makita ito, and we should give only what is true. Amen. So nabanggit na yan. Pangalawa, the first one is the proclaimers of the message. Pangalawa is proclamation. Ano yung proclamation of the message? Sabi dito, that you shall be my witness both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Di po ba? So makikita natin dito na sinabi ng ating Panginoon during that time, nung siya ay nabuhay na maguli, sabi niya, you shall be witness both in Jerusalem. Ano ba ting Jerusalem? Di ba doon nag-ano nun ating Panginoon? When we say Jerusalem, dito muna tayo sa mga kapitbahay natin. Katrabaho, kaibigan. This is our Jerusalem. Di po ba? So we should witness, sabi dito, sa ating Jerusalem, katrabaho, employer natin, sa mga, ang tawag dito, mga tauhan nyo, yung mga boss dito, sino mga manager dito. You should be a witness. Marami yung mga manager dito, di po ba? Amen. So we should be a witness to them. We should proclaim the message. And sabi doon, hindi lang pagtapos na kayo doon sa Jerusalem, saan susunod? Judea, di ba? So, pagtapos na sila sa Jerusalem, pagtapos ka na sa katrabaho, punta ka naman doon sa mas malayo konti, Judea. And then, after noon, saan? Samaria, di ba na-saturate nila? And unto the uttermost part of the earth. Now, wala na yung mga disipulo during that time, di po ba? Sa ngayon, I should say, wala na yung mga apostles. So, sino ngayon ang magpro-proclaim sa salita ng ating Panginoon? Sino? Who will be the witness in today's generation? We, as a Christians, di po ba? So makikita natin dito, from the day of Pentecost on, the early church witnessed fearlessly. Sabi, they turned the word upside down. Sabi dito, di ba nung na-receive nilang Holy Spirit, they have the boldness. They have the boldness to preach the gospel, to share the Jesus Christ, di po ba? Kaya nga during that time, makikita natin na anong nangyari? There were 3,000 that was saved, di po on the day of Pentecost, and they were speaking in tongues during that time. And because nag-preach si Peter noon, anong sabi ni Peter? Repent and be baptized. Yun ang sabi ni Peter during that time. Sabi niya, so anong mangyayari sa amin? What we should do? Sabi nilang ganyan. So ang sabi ni Peter, repent and be baptized. Yun ang sabi ni Peter. Nasusundan po? Malapit na tayo, 22 minutes.
The last one is the proper motive. Sabi dito, the response of motivation and the reason for motivation. Tignan po natin. In verse 9, sabi dito, now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly, anong nangyari? Toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up to heaven? The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come like in a manner as you saw him go into heaven. While Jesus is teaching about the kingdom of heaven, anong nangyari? Di ba? Yung sinabi niya na stay muna kayo dito, anong nangyari? Jesus was taken up. Di ba? So taken up, a cloud. Umakyat siya sa dun sa langit. Where was that? In the Mount of Olives, di po ba? Doon siya noon during that time. And makikita natin dito, the motivation is what drives you to do something. Di ba? Anong sabi ng men, yung dalawa? Men of Galilee, sabi dito, Men of Galilee, why you stand gazing up? Sabi dito, towards the heaven, sabi niya ganyan. Ang akala ng mga apostles during that time is, nung makyat ng ating Panginoon Jesus doon sa langit, mawawala, di lose Jesus, na wala na silang kasama, wala na silang kasama sa pagpipreach, sa paghahayo, and wala na silang, yung master nila during that time. So makikita natin dito, ang sabi, He will return in the same glorified body that the disciples saw when Christ joined them for breakfast by the Sea of Galilee. Kung paano noon kasama nilang ating Panginoon Jesus during that time, He will come on the glorified body. He will come back, sabi dito, with the same glorified body. And He will be in the same body, Thomas saw when he said, My Lord and my God. Diba during that time nung nabuhay ang ating Panginoon Jesus, He showed yung sa ng pako, di po ba? So makikita natin dito na ang Diyos, yung inawit natin kanina, ang Diyos ay kailanman hindi nagbabago. He will be the same. Sabi, and God will return in the same manner. Diba? Doon sa 1 Thessalonians chapter 5 ba yun, that God will show up in the air, di po ba? And He will meet us. Yung mga namatay para kay Kristo, sila yung unang babangon. That was the rapture. Okay? And then, yung mga buhay pa during that time, they will put up in the air, we will meet Jesus. At that's, yung pag-ano ng trompeta, di ba? Yung pag-ano ng trompeta, doon magmimit ang ating Panginoon Jesus at tayong mananampalataya in the clouds. So it will be on the same manner, sabi dito. So the response for motivation, makikita natin dito na hindi lang sila natatili kasi tinititigan nila ang ating Panginoon Jesus nung siya ay umakyat. Sabi na wala ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng dalawang, the one who dressed in white apparel, sabi dito, babalik ang ating Panginoong Jesus. Babalik ang ating Panginoong Jesus. Doon sa John chapter 14, sabi dito, verse 1, Do not let your hearts be troubled. Sabi niya, believe in God. Sabi dito, pupunta siya sa langit para tayo ay ipaghanda ng mansion. There are many rooms, sabi dito noon. At pag ako'y nandun na, then siya ay babalik para kunin niya tayo. Di po ba? That will be the second coming. Amen po? Amen. The reason for motivation, sabi dito, knowing that Christ will return someday should motivate us to reserve Him diligently. Kasi babalik ang ating Panginoon. Kung hindi babalik ang ating Panginoong Jesus, walang silbi yung ating paglilingkod. Kahit ilang years kang naglilingkod, nagsisilbi sa ating Panginoon, kung hindi babalik ang ating Panginoon, walang silbi ang ating pananampalataya. Di po ba? Pero, the assurance is, Christ will return. Sabi dito, therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. For we must all, sabi dito, appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the good things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Makikita natin ito sa 2 Corinthians chapter 5,
verses 9 to 10. Sabi dito, we will all appear. Walang makakawala. We will appear, sabi dito, before the judgment seat of Christ, sabi dito. And alam ba natin na during that time, pag tayo ay nasa langit na, kung sino man kung tayo ay tinanong ng ating Panginoon, there will be ano yon? Rewards. There will be a crowns. Maraming mga crowns na inahanda ang ating Panginoon. Kasi nga, you will receive, sabi dito, the things done in the body according to what He has done, whether good or bad. Sa mga mananampalataya, you will receive the crown of, at yung isa doon kay Paul, the crown of righteousness. Yung ano ni Paul, makikita natin dito. So sabi dito, Christ said, "Behold, I will come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be." In Revelations chapter 22, verse 12, sinabi ito ng ating Panginoon. So one of the greatest motivators for serving Jesus is that He will reward us for what we have done. Kung ikaw ay hindi nanampalataya sa ating Panginoon, you will receive the punishment. Pero kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, we serve for Jesus, we will receive the reward, the crown, sabi dito. And we should look forward to the crowns we will receive. That was in 2 Timothy chapter 4, verses 8. Ano yung reason ni Paul during that time na makikita natin that I should run sa Philippians 4:13 ba yun? Or 3:14? To win the prize, di ba? Makikita natin dito that we are nahalin tulad tayo sa isang atleta, di po ba, na tumatakbo. Di ba, during na makikita natin that we are on this journey of our life, tayo ay lumalakad, tumatakbo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. And in the end, you will receive a prize, di ba? Hindi ka lang tumatakbo lang nang wala lang. Nagja-jogging ka lang nang wala lang. You have the goal, you have the aim, di po ba? So, Apostle Paul has the aim. Ang sabi dito, if I'm going to serve Jesus Christ, I'm not going to serve Him half-baked. Ano yung half-baked? Half-baked yung hilaw? Parang gano'n, di pa ba? Yung ano lang, swaya-swaya, ganyan, swaya-swaya lang. Sabi niya, I'm not going to fight as one who beats in the air. Si Manny Pacquiao, nung lumaban siya, ano yung sinuntok niya? Di ba yung kalaban niya, hindi siya sumuntok sa hangin. Di ba? He fight with a purpose. Si Manny Pacquiao, di po ba? And then sabi dito, if I'm in this battle for the Lord, I'm going to run so that I may obtain the prize. So lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga atleta, anong ginagawa? They want to obtain the prize. Go for the gold. Di ba during that time, sa mga Olympics, go for the gold. Sabi dito, should I do less for my Lord than that? Jesus is coming, and He's coming with His rewards to give to those who are His own. And when He comes, what you will have to show. So makikita natin dito na we are aiming for Jesus na makasama tayo sa Kanya. When the time come na bumalik ang ating Panginoon, we are aiming na makasama niya tayo. Di po ba? Sino ang ayaw pumunta sa langit? Di ba lahat gustong pumunta sa langit? We are aiming. We are aiming na makasama kasi in heaven, dun nga sa piling ng ating Panginoon, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang lungkot, wala nang pighati, wala nang tawag dito, trials, pagsubok na darating, at kung ano-ano pa, di po ba? Puro doon ay kaligayahan. So, wala nang mga, tawag dito, yung mga nabasted. Di po ba? So, we are aiming. Yung mga broken. Di po ba? God will heal your hearts. Di po ba? So, kung dito ay busted ka, but when we adored Christ, you will be comforted. You will not mourn. Hindi ka naiiyak. Di ba? Because you will be comforted. So, makikita natin dito that we should serve Jesus Christ. Hindi lang siya swaya-swaya, hindi lang 50-50, but wholeheartedly, di po ba? 100%. Now, let's come to the recap. Sabi dito, the proper mystery is about the excitement about the kingdom and the secret about the kingdom. So, hindi natin alam kung may mag-prophecy dito na si Jesus darating sa ganitong araw.
delikado na yon. Kasi meron during that time na isa siyang mayaman, di ba? Nag-ano siya ng mga ano, sabi niya, darating ang Panginoon on January 1st, ganyan-ganyan. Nag-liquidate siya ng ganyan. Pero nangyari, dumating ang January 1st, walang dumating na Jesus. Di po ba? So, it's a false, prophecy, di po ba? The secret about that, we will never know kung kailan darating ang ating Panginoon. So we should be ready. Laging handa. Parang Girl Scout, di po ba? Ang Girl Scout, Boy Scout ay laging handa. Tayo'y Boy Scout, Girl Scout ng ating Panginoon. Di po ba? Sundalo ni Kristo. Ano yung kanta ng mga bata? Kami ay sundalo ni Kristo. Palagi kaming handa. Di ba? Yun yung mga kanta ng mga bata. And then, the fifth one is the proper mission. The proclaimers of the message. So, we are the witness. Once na tayo mananampalataya, ano yung sinabi ng Panginoon in the Great Commission? Sabi niya, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. And lo, I am with you always. So, wag natin sarilinin yung naranasan natin about what we experience about the love of Jesus Christ. We should proclaim sa ating mga kasambahay. Una-unahin natin ang ating kasambahay. Huwag nating i-isolate. Huwag nating anuhin. Unahin natin ang ating mga mahal sa buhay. Di po ba? Para sa ganon, pagdating ng ating Panginoon, kasama pa rin natin sila. Amen po? Amen. So, yung mga boyfriend nyo, anong sabi doon? Yung mga asawa, kailangan, kapag si Mrs. ay hindi dumadalo or si Mr. hindi dumadalo, sabi dito, dalo ka na, sabay tayo. Di ba? Ganun yun. Amen. So, the sixth one is the proper motive. Sabi dito, the response of motivation and the reasons for motivation. This is the proper motive. Yung akma na motivated tayo kasi nga, we are motivated na magsilbi. Si Kuya Jojo hindi napapagod na ng worship, tawag doon? Yung song leader kasi nga, he is motivated. He is motivated kasi nga, mahal niyang ating Panginoon. We are doing this dahil mahal natin ang ating Panginoon. Kung hindi mo mahal ang ating Panginoon, hindi, mamaya na ako. Pass muna ako, Kuya Rod. Di ba ganun? Pass muna ako, di po ba, sa mga assignments natin, sa mga tasks. So, we have the reason and the response should be right. Yung response natin, hindi yung narinig natin, konti, anong tawag dito? Yung heart mo, tawag dito? Na-convict ka. Pero after that, wala na. Nag-subside na naman. So, it should be consistent, consistent yung ating pagsaserve sa ating Panginoon. The commitment, we should commit our lives to Jesus. Amen po? 9 minutes na lang. Conclusion. Nakailang minutes ako. Christ says that we are witness for Him. That simply means we are to tell others about Him. Huwag nating sarilinin. In 1 John 1, 3, and 4, si Apostle John sabi dito, give 2 reasons for witnessing about Christ. Ano yung dalawang reason? Sabi dito, that we have seen and heard, kung ano yung narinig namin, kung ano yung nakita namin, we declare to you, sabi dito, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Di po ba? Gusto rin naming malanasan ninyo. Sabi dito, you may also fellowship with us, and especially the fellowship with Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write to you that your joy may be full. Now, there is a challenge, sabi dito. Have you considered this as reasons for sharing Christ with your unsaved neighbors and friends? Di ba yung 2 reasons kanina that you should may have fellowship with us, sabi dito? And what kind, makikita natin in Acts chapter 2, 37-41, yung nabanggit ko kanina. Noong they have the proper might, the baptism of the Holy Spirit, yung mga apostles during the time, nagkaroon sila na convert there will be 3,000, di po ba? And they were speaking in tongues. So what kind of results were the apostles getting from that witnessing? Makikita natin doon maraming tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Sabi dito, think about why you share the gospel with others and what kind of response you are getting.
Kung sa umpisa, nire-reject ka nila, sige lang, invite ka lang, di ba yung ganon? Hindi na ako mag-invite kasi hindi niya ako pinagbigyan. Titigil na ako, di ba? Sabi niya, the witness, sabi dito, you should be only open your mouth and show your life. Kahit hindi ka magsalita, pero kapag nakikita sa buhay mo, you're already witnessing. But kailangan din nating magsalita so that they will able to know kung ano si Jesus sa ating buhay, kung si Kristo sa ating buhay. Ang Panginoong Jesus na siyang nagpabago, na siyang nagtransform, kung noon maldita ka, kung noon suplada ka, kung noon ay madamot ka, ngayon hindi na. 'Di ba? Unti-unting nababago, di po ba? So while you do that, sabi dito, ask God to help you. You have the right motive, yung intention mo for witnessing, and be kind of witness what makes people say their need of Christ. Sabi dito, ay magwi-witness ako kasi kailangan para masabing may na-invite ako. That's not a good motive, that's not a good intention. We invite because we want them to experience the love of Jesus Christ, kung ano yung nararanasan din natin. Amen po? Amen. So wag tayong maging selfish, 'di ba? Wag tayong maging selfish. Sabi dito, some Christians go to one extreme or the other regarding the second coming. So yung mga iba, there are time na nakafocus lang sila sa second coming, uupo na lang sila, we are waiting for Jesus. Sabi dito, and they neglect their responsibilities. Ayaw ng Panginoon Jesus ng ganon. Kasi nga in Luke chapter 19 verse 13, sabi dito, occupy till I come. Kaya nga nagpapatuloy tayo, di ba? Nung naman tayong tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, umupo lang ba tayo? Hindi, di ba? Di ba nagpapatuloy tayo? Nagpapatuloy tayo sa pagsisilbi, kahit napapagod, nagpapatuloy tayo. And sabi dito, we should, as if Christ would never return. Consequently, both groups live as poor witnesses, sabi dito, for Christ. Based on what you've learned in this lesson, what would you tell? Ano naman ang sasabihin mo? Someone who neglect his present responsibilities because he's preoccupied with the second coming. What would you say to Christians who live without serious commitment to Christ? So the focus of our Lord Jesus Christ, sabi dito, we should do the mission. Kasi nga, ano yung sabi ni Kuya Jess last time? Na kapag ang salita ng Panginoon ay naipalaganap na sa buong mundo, then that will be the time. So, yun yung sinyales. Maraming nga sinyales, mga signs, yung pagbabalik ng ating Panginoon. What we are focused right now is to do the mission. Yung ano ng ating Panginoon, ipagpatuloy yung mga bagay na hindi pa natatapos, di po ba? Kasi yun yung tagubilin. That was the commandment, yung ano ng ating Panginoon na magpatuloy tayo sa ating pagsisilbi sa ating Panginoong Jesus. As a challenge to everyone this morning, may one of us, sa ating mga kapatid, and I'm so blessed, tayo nagagalak kasi sa mga mahara, di ba? Talaga naman, sila yung pumuno sa atin. Kung walang mga taga-mahara, wala na siguro, no? Siguro may bumubingon sa upuan. But praise God sa mga buhay nila, and it should be a encouragement to us, mga katrabaho, mga kakilala, kaibigan, mga kaklase during that time na nandito pa sila sa Saudi, di ba? Dito kayo nagkita-kita. Then, let us invite. Para naman sa ganun is, magkakasama tayo, we have fellowship, at ang pinaka-importante sa lahat, maranasan nila ang pagmamahal, ang pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus, kung paano siya kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan, Panginoon na nagbibigay ng comfort, Panginoon na nagbibigay ng pag-asa. Kasi kung lumong-lumo ka na, kung nanlulumo ka na, you are discouraged, God will give you the hope, the living hope. Jesus Christ, our living hope. Amen po? Amen. At dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa umagang ito. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let's pray.